Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordenong Filipino sa ating mga kababayan all over the world at sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Salamat po sa inyong suporta and bago po pa lang sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And pwede rin po kayo mag-join sa ating munting tinig community. Click nyo lang po yung join dyan. And reminders, mag-like naman po kayo dahil mahalaga po yan sa aming mga content creator. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magla-live stream tayo at mag-upload ng mga video katulad nito. So pag-usapan po natin ang kaso na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay Harry Roque, ang dating presidential spokesperson Rodrigo Duterte na nakakulong na ngayon sa International Criminal Court dahilan kung bakit nagwa-wild, nag-iiyakan, naglulumpasay ang mga alinganga, mga hangag, mga butbot at saka mga loko-loko na mga Duterte diehard supporters. And syempre, isa rin po sa hinaina ng kaso ng National Bureau of Investigation ay si Claire Eden Contreras alias Maharlika. So, yan po ay kaugnay sa kanilang pinapakalat na polboronic videos na kung saan ay humihit-hit daw po ng powdery substance ang ating mahal na presidente na hanggang ngayon ay hindi rin po nila napapatunayan. So, pinalabas po yung polboronic video na yon mga kamunting tinig, last July 2024. Oo, bago po ang State of the Nation Address ng ating mahal na presidente na si PBBM. So, aside from that, meron pirong mga kadagdagang kaso at reklamo katulad ng cyber libel, katulad po ng computer-related forgery at unlawful utterances na kung saan violative po sa Cybercrime Prevention Act. So, dahil ang mga kinaso kay Maharlika at saka kay Roque, mga kamunting tinig at mga DDS, no, cybercrime or what we call this criminal case, oo. So, siyempre, criminal case and inciting to sedition or inciting to sedition, sumari pong ang ating gobyerno or ang National Bureau of Investigation ay makipagtulungan sa Interpol. Oo, naintindihan po ninyo at pwede din makipag-coordinate ang ating gobyerno or national government or National Bureau of Investigation sa gobyerno ng Amerika para mahuli at pananagutin sa bansa si Maharlika. So, maging si Harry Roque, no? Kasi nga, ano siya ng asylum, so pwede siyang ma-extradite. Oo, pwede siyang ma-extradite sa Netherlands dahil po doon po nakastay si Harry Roque ngayon. Kasi hindi pa naman aprobado ang kanyang asylum, so pwede siyang ibalik dito sa Pilipinas. Now, ngayon, mga kamunting tinig, ito po, no? Dahil po ang ipinapakalat ni Maharlika at saka ni Harry Roque, itong Fulboronic video. Ito lang masasabi ko, mango, bobo, alinganga ang naniniwala kay Maharlika. Why? Kung sinasabi ni Maharlika na authenticated ang video niya, naka-authenticate daw doon sa California yung video niya na may na fulboronic video at may findings na powdery substance ang inihit-hit ng tao doon sa video. Ang tanong, nung ibinigay ang video kay Maharlika ng kanyang puting ahas or whatsoever, puting dragon, oo, bakit hindi po naka-authenticate? At bakit kailangan si Maharlika pang mag-authenticate? Hindi ba ninyo natanong yan? Yung video na yan, mga kamunting tinig at mga DDS na ipinapakalat at pinalabas sa Canada noong panahon na kasagsagan bago mag-State of the Nation Address. Hello Santissima Trinidad at ginamit pa si Roque. Bakit yung video na yun hindi authenticated bago nakalagay sa kamay ni Maharlika? Bakit kailangan pang si Maharlika ang mag-secure ng authentication documents? First and foremost, ang tatanungin po, saan kinuha ni Maharlika kung sinasabi niyang binigay lang po sa kanya yung video? Kung si Maharlika ang nagpa-authenticate, bakit? Bakit siya ang magpa-authenticate? Yun ang palagi kong tinatanong sa inyo. Bakit siya yung magpa-authenticate? Kung ang sources ng video na yon na aktual, na nakikita na nag-hit-hit si PBBM ng powdery substance, nasaan na siya ngayon?
Di ba dapat bago binigay kay Maharlika, authenticated na? So yan ang gagastusan ni Maharlika, magpa-authenticate para patunayan lang na si PBBM ang nandoon sa video. Sino ang kumuha ng video? Mga kamunting tinig. Mga Duterte de Hard supporters. Yan lang ang tanong ko. Sino ang kumuha ng video? Kasi, imposible. Ibigay mo kay Maharlika. Hindi ba dapat ikaw nang magpaso? Ikaw na mag-file? Kasi ang purpose ng video na yon, paniwalain ang tao. Nasaan na yung USB? O, nasaan na yung kasama ng mga video na yon? Ano ang purpose na nagbigay noon kay Maharlika? Okay, sige, sirain si PBBM. Ang tanong, bakit hindi niya pina-authenticate? Dapat pag nagbigay ka ng ganong klaseng material at expose mo sa mundo, may documents yun. Ang lapses lang nang nagbigay ng video kay Maharlika, kung totoo man yon, walang documents na nagpapatunay na authenticated. So normal lang na ang tao magduda, nakatangahan lang talaga ang maniniwala kay Maharlika. Diba? Ay naku, matagal ko nang sinasabi sa inyo. May isa po akong vlog yan noon. I do not know kung andyan pa yan. Bobo ang naniniwala kay Maharlika sa Pulboronic video. Palagi kong inuulit-ulit, bakit si Maharlika bigyan mo ng ganon? Tapos si Maharlika pa ang kailangan magpalabas. To justify, para magiging international ang background. Para mapag-usapan. Totoo o hindi, na pag-uusapan na. Mabuti na lamang, majority of the Filipino people, hindi kinagat at hindi naniniwala. So si Maharlika, si Roque, at mga kampo ng demonyo, ang naniniwala sa video na yon, na kung saan, nag-exert pa daw ang gaga ng Maharlika para ipa-authenticate yung video na yon, audio recording, voice recording, or whatsoever, anumang mga images doon. Bakit wala nagpa-authenticate? Kailangan mo pa bang ipa-authenticate yung original yung video? Ang number one talaga yan na maglabas sa korte, yung nagkuha ng video. At yung nagkuha ng video, may kopya. Pag nagre-record ka ng video, may date po yun. Kung camera ang ginamit, may date yun. Wala bang date? Yung video na yon, kung kailang kinuha, anong taon, okay? Anong buwan, anong araw. Hindi si Maharlika ang magpapatunay niyan. Dapat lumantad ang gumawa ng video na yon, kung mayroon man. Until now, hindi nga makalantad yung tao na nagbigay. Kasi yung tao na nagbigay ng video na yon, siya yung nag-video. Correct? Yung tao na nagbigay ng video kay Maharlika, tapos pina-authenticate ni Maharlika, yan dapat ang mag-file ng kaso. Alangan naman mag-video ka, so ibig sabihin, si PBBM lang, at saka yung videographer, ang nandoon sa kwarto. Sige nga, isipin nyo nga, mga bobo naman kayo, oo. Pinaikot-ikot lang kayo ni Maharlika. Again, uulitin ko ha. Ang video na yon, may sources. Right? Kung naniniwala kayo na si PBBM yon, nasaan yung original na nagkuha ng video na yon? Patay na? O di wala? Kung buhay pa, lumantad ka. Ilan kayo sa kwarto habang binibidyo mo ang presidente na naghihit-hit? Oh. Kung si PBBM hindi pa presidente nun, di ba mas better nga lumabas yung mga kasama niya doon sa kwarto? Alam nga naman presidente na si PBBM, saka pa siya mag-hit-hit ng illegal substance. Tanga ba kayo? Ngayon, kung hindi si PBBM presidente, dahil pinapaniwala ninyo na si PBBM talaga yon, dahil pina-authenticate ni Maharlika, sino ang nagkuha ng video? Ang nagpasa kay Maharlika? Ang number one na makapagbagsak kay PBBM, yung original na kumuha ng video. Corroborated by kung sino yung kasama nila sa kwarto. Alangan,
Halimbawa, ako si PBBM, i-video mo ko. So, ibig sabihin, ninakaw mo na videohan si PBBM. Parang ganon yung alibay nyo. Nabidyohan lang. Pinasa kay Maharlika. Matagal na pala yun. Bakit ngayon yun ang binabas? Now, when question of age ng video na yon, in what particular year, month, and date, tumakbo na si PBBM governor. Tumakbo na si PBBM ng senador. Tumakbo na si PBBM ng vice president. Naging presidente na si PBBM. Bakit panahon ng presidentes na si PBBM sa kanyo nilabas yung sinasabi ninyong Polboronic video na pina-authenticate na Maharlika? Anong purpose? Ang purpose kung original yung video na yun at totoo yun, hindi mo na kailangang ipa-confirm pa sa buong mundo. Nagtayo ka na sa husgado, nag-develop ka na ng kaso, nag-file ka na, hindi mo hintayin na ang Pangulo pa ang mag-file sa inyo. Gago ba kayo? Sino kayo na pag-aksayahan? Ngayon, kung finailan kayo ng kaso ng NBI, that is a prerogative of the national agency because what you are doing is detrimental to the national security. You attack the persona of the president, wherein the president is the symbol of the Philippines. Naintindihan po ninyo? Palagi nyo pinag-usapan, Polboronic video. Na-overwhelm kayo dahil si Maharlika naglabas. Si Roque naglabas. Ang tanong, sino ang nagbigay ng video na yun kay Maharlika? Yun dapat ang magtayo sa korte at magsumbong na ito binidyuhan ko si PBBM, panahon pa, hindi pa siya Pangulo, bla 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 bla. Tapos ang usapan. I-convict ang dapat i-convict. Diba? So ngayon, oo, sabihin nyo na authenticate ni Maharlika. Anong rights ni Maharlika? Di ba magtanong? Hindi ba kilala ng Amerikano na yon? Ang gusto patunayan ni Maharlika na adik? Yung laboratory sa Amerika. Okay. Kung sino man, yung digital na kung ano-ano man ang tawag dyan, na pina-authenticate ninyo. Hindi ba magtanong? Presidente ito ng Amerika. Where did you get this? Because this will be an evidence in court. Hindi po basta-basta sila magbigay ng findings. Alin nga ba kayo? Pati sila ma-question ng American government because they attack based on that particular materials the President of the Republic of the Philippines. Sabihin nyo, walang pakialam ang mga Amerika? Sigurado kayo? It affects the relationship of the Philippines and America. Malaki yan eh. Malaking scope yan. Gago ba kayo? At paano nyo nasabi? Nakita ninyo sa video. Nag-isip kayo si PBBM yon. Okay, given. PBBM yon. For example. Kasi yan ang pinaniniwalaan ninyo. How can you determine that powdery substance is an illegal? Anong chemistry? Anong laboratory experiment ang ginawa ninyo? Ay naku. Paano nyo patutunayan sa korte na cocaine or shabu or illegal substance, yung powdery substance na hinihitit ng tao na yun sa video? I-video lang pina-authenticate ninyo. Tanga ba kayo? Ano ang chemical composition para masabi yung illegal substance? Pinalaboratory ba ninyo yung video? Kung kagagugid sa inyo, eh. So, pinalaboratory nyo yung video, pina-authenticate nyo yung video, tapos sabi nyo, shabu or cocaine or whatever illegal substance, dumaan ba sa laboratory experiment yan? Tiningnan nyo ba yung chemical substance nang hinihitit ng tao doon sa video para masabi nyong illegal substance yan? Gago ba kayo? Ang makapagpatunay lang yan yung kasama, kung totoo man yan, si PBBM, yan sa video na sinasabi ninyo, yung kasama ni PBBM ang makapagpatunay yan. Pag isa lang, hindi po magsastand sa korte yan. Dapat mayroong tinatawag na corroborative statement. May magpapatunay na habang kinukuha yung video na yan, marami sila. Or, yung nagkuha ng video na yan, i-produce niya ang original. Bakit hindi niya pina-authenticate? Bakit si Maharlika pa? Dapat bago niya pinasa kay Maharlika, authenticated na yung video na yan with particular documents. May video, kung saan man nalagay, sa desktop man yan, USB man yan, o whatsoever, floppy man yan, whatsoever. Bigay mo kay Maharlika. Ang tanong, bakit si Maharlika bigyan nyo? Hindi naman si Maharlika mag-file ng kaso.
Binigyan mo si Maharlika ng ebidensya. Si Maharlika ang magpa-file ng kaso. Nag-file ba si Maharlika ng kaso? Para makaya sa taong bayan. Bakit wala? Because it cannot stand in court. Ngayon, naghamon si Maharlika. Kasuhan ninyo ako. Tingnan niyo yung kinaso. Sabi ni Maharlika, bakit hindi si PBBM ang mag-file ng kaso? Tanga ba kayo? Ahensya ng gobyerno ang magpa-file sa inyo ng kaso. Ayan na ho. Hindi si PBBM. People of the Republic of the Philippines against you. Inciting to sedition because ang purpose ng pagpapakalat ninyo ng ganon, kasi political yan eh. What you had done, what you are doing, Maharlika and Roque, is a political issue. Palabasin nyo, pinalabas niyo yung video na yon, kuno authenticated before the State of the Nation address para pabagsakin ang administration. No other than. That is not what we call for the people. That is your own personal interest. Abogado si Roque, alam niya yan eh. That particular cannot stand in court. Hahanapin at hahanapin ng korte sino ang nagbigay kay Maharlika ng video na yon. Walang pakialam ang korte dyan kay Maharlika. Ang pakialaman, how Maharlika acquired that videos. Diba? Tapos sabihin ni Roque, oh, ganon. Mabuti nga nag-file sila kasi nga mapapatunayan na authenticate ang video na yun. Ha? Really? Ang makapagsasabi lang yan, yung nag-video kay PBBM. Gets nyo? Kaya nga natatawa ako sa pulburonik video na yan eh. Ewan ko ba bakit nabuhay na naman yan ulit. Hindi ganun. Diba? Kaya nga tinatanong ko, nasaan na yung video, yung USB na sinabi po ni Sara Duterte? Oh, ang tanong, sino ang nasa likod ng pulburonik video na yan? Anong interes ni Maharlika para sa taong bayan? Sino nasa likod ng pagpapalabas ng video na yan? Wala bang kinalaman ang mga Duterte dyan? First and foremost, bago yung video na yan, sinabi na ni Rodrigo Duterte, bangag at adik si PBBM. Wala nga eh. Silang mapapatunayan eh. Ni bypass operation, wala. Naniwala naman kayo kay Morales. Naniniwala kayo kay Digong. Presidente na siya. Tanga kayo mga DDS, naniwala kayo kay Maharlika. Bubo kayo. Alingan nga kayo. Ito lang ang argument ko sa inyo mga DDS. Bakit si Maharlika ang magpa-authenticate? Bakit hindi na lamang po sinuportahan ng ebidensya na authenticated documents? Bakit kailangan mo pang ipa-authenticate? Ang tao na nagkuha ng video, yun ang lalabas. Imposibleng hindi makikilala ni PBBM yun kung si PBBM yun. Yung nandoon sa video. Tanga ba kayo? When that video recorded, anong petsa, anong buwan, anong taon? Kung si PBBM hindi pa presidente during that time, bakit hindi nyo nilabas sa panahon na tumatakbo siya? Mango ba kayo? Ay, nako. Patawara Santissima. Tapos humingi kayo ngayon ng hair follicle. Bakit nung tumatakbo si PBBM, hindi hair follicle ang ginamit ninyo? Na alibay para hingiin ninyo yung drug test. Ngayon napadrug test na, dalawa na, ayaw nyong paniwalaan. Hair follicle pa. Kasi para mag-support doon sa video ninyo, nakatanga-tanga kayo. Ang akin, nasaan ang tao na nag-video niyan? Sino ang nagbigay kay Maharlika? Siya yung tatayo sa korte, siya yung magpa-file ng kaso. Nagpatulong lang yung tao na yon kay Maharlika kung totoo, which is mali. Walang katotohanan. Ayun naman talaga, oo. In the advent of artificial intelligence, tapos sasabihin ni Maharlika, mga, ayon, picture, mga frame, or authenticate talaga. Oo, authenticate, itsura ni PBBM. Sige, sabihin ninyo. Paano nyo mapapatunayan na shabu yung hinihitit? Na cocaine yung hinihitit? Nag-laboratory test ba kayo? Where are the chemical substance based on the laboratory test? Sino ang chemist na nag-examine
ng drug substance or powdery substance dyan sa video na yan. Mga gago ba kayo? Kaya nga palpak yung mga plano ninyo. Diyos ko, Ginoo ko, patawara Santissima, oo. O, given, si PBBM yon. So, papaniwalain nyo yung tao na shabu at saka cocaine yun. Linga nga kayo. So, ibig sabihin, nagkaroon ng laboratory test, gin-test ng chemist, gumamit siya ng microscope, ginamit siya ng mga substance para mapatunayang illegal substance yung powder na nang hinihitit ng tao na yon. Gago ba kayo? So yan, aligaga na ng alibay si Maharlika dahil naghain na, no, ng kaso ang National Bureau of Investigation. Since inciting to sedition ng kaso, pwedeng ma-extradite. Oo, si Roque. At pwedeng makipag-coordinate. Ha? Ang gobyerno ng Pilipinas, ang NBI sa Interpol, para at sa US government. So yan man ang hinihintay ni Maharlika. Di sige, very good, kayo hinihintay. Basta ako, ang sinasabi ko lang, tanga ang naniniwala sa pulboronic video ni Maharlika dahil unang-una, hanggang ngayon, hindi lumitaw ang nag-video di umano kay PBBM kung talagang siya ba talaga yon. Saan yung tao nag-video? Sino ang nagbigay? Hanggang ngayon, wala. Si Maharlika ang nag-record? Bobo tong mga Duterte supporter na to. Naniwala naman kayo kay Maharlika? Imagine naniniwala kayo kay Maharlika? Saan ang utak ninyo napunta? Naniniwala kayo kay Roque? Nagtuturuan na nga yung dalawa. Tapos idamay pa ni Maharlika ang alinyanga nga Aimee. Aimee, sagutin mo. Kay gina-challenge ka ni Maharlika. Yan, kay alinyanga ka man din. Isa ka pa. Tawa-tawa. Nagpa-authenticate si Maharlika. Pinapalabas sa vlog niya. Wow, may report na. Oo, kasi talagang 100% authenticate talaga. Si PBBM talaga yun. What? Mapapaniwala nyo kami? Ako mapapaniwala nyo? Utot. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Pero ang tanong ko lang, nasaan yung tao nagbigay ng video? Bakit hintayin pa magkaroon ng korte? Ilabas nyo. Akuin nyo na ikaw. Total si Maharlika hindi natatakot mamatay. Ikaw, lumabas ka kaya dahil hindi man mamamatay tao ang Marcos administration. Inakusahan nyo si Presidente Marcos na bangag, na adik, naghihit-kit ng powdery substance based doon sa video na walang kwenta. Lumabas ka na ikaw nag-video. Baka mamaya makasuhan pa si Maharlika. Paano mo nakuha yan? You illegally acquired evidence presented before the court sa trial proceeding is illegal. Paano nakuha ni Maharlika yan? Binigay sa kanya. So binigay, sino nagbigay? Mayroon bang nagbigay? O wala man talaga nagbigay? Talaga. May gumagawa-gawa lang talaga. Ngayon kung may nagbigay, anong interest? Bakit kailangan pang ipadaan sa kasi kailangan nila na ipalabas, vlogger, ipalabas sa Amerika, ipalabas sa outside the country para confirmation. Kung totoong video yan, original yan, bakit kailangan pang ipa-confirm ng international community? Bakit hindi na nag-file ng kaso ng korte dito sa Pilipinas? Bugok karo-karo na. So hanggang dyan lang, medyo mahaba na yung sinabi ko. So please share this video, okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. And please join to our Munting Tinig community. At sa mga magbigay po ng super chat, super sticker, so Gcash, whatsoever, maraming salamat po. Support sa ating Munting Tinig channel. Thank you very much. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Sinungaling kayo at mga bobo ang mga naniniwala kay Maharlika.